I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. Maganda na nandyan si Claire Castro sapagkat the more po na inilulubog niya ang gobyernong Marcos sa pagkagalit at malawakang diskontento ng mamamayan. Simulan natin si Auntie Claire. Auntie Claire, kahit ano pang sabihin ko, hindi po yan makakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Kung makaapekto man, bahagya lang. Pero ang approval at trust rating po ng ating Pangulo ngayon, ni Marcos Jr., napakababa. Negative 28 at negative 29 ang approval at the trust rating. Saan kayo nakakita na negative ang approval at negative ang trust rating? At super negative pa, negative 28 at negative 29. Ang masasabi ko na lang, Auntie Claire, swerte ka dahil hindi negative 54. Dahil sa Bohol, negative 54 daw ang approval rating ng ating presidente. Naku, promise, isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, negative 54 na yan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak ang approval at trust rating ng iyong principal. Ako naman, hindi ako nagsasabi na meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako yung spokesperson, alam naman natin kung ano naging ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibili sa pagbagsak ng trust at approval rating ng presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with all our hearts dahil sa iyo, lalong nabupusit ang mga tao kay Junior. Thank you very much. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating, lalo na kung ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po, yung kulob ng sitmura, hindi po yan fake news. Ano ka ba, Auntie Claire? Ang kulob ng sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinaprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news. Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sangayon sa SWS services survey na yan, mas partial pa yan kay Marcos, yung SWS na yan, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, pulse. At saka, syempre, alam natin na yung poverty incidence ay pinakamataas mula nung panahon ng COVID. So ano kinalaman ng fake news dyan? Ang sinasabi ba, yung kulog ng sitmura ay fake news? Pero sabi ko nga, maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangan magsalita pa labang kay Marcos Jr. You're doing a great job. DDS, let us thank Auntie Claire. Okay? Nakita niyo ang mga krimen. Kaliwat kanan ang mga krimen, mga kababayan. At sasabihin ng hunghang na ito na tagapagsalita ng mga bangag. Wala namang, anong tawag dito? Wala namang krimen. Kasi sa paglabas ng bahay niya, wala namang nagsasaksakan. Pag umunta siya sa palengke, wala namang daw snatching. Masabi ngayon na po na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na naman sila nagsasalita na nagiging negatibo? Bakit hindi kami pwede magsalita? Tangjutang sila nakaklari sa taratara, bukang bibig mo, Pangulo Duterte, dating Pangulo Duterte, ganito, ganyan. Araw-araw si Duterte ang inyong inuulam. Breakfast, lunch, dinner, snack, midnight snack. Clarissa, taratara, nagbuka ka ng tanga, hindi ka ba naiya sa pamilya mo? Parang kang asong julol, tatango-tango. Ay, ano po natin yan? Pag-aaralan po natin yan. Tatatungin ko po yan, babalikan ko po kayo. Walang sense! Yung pinagsasabi ng kanilang spokesperson. Tara-tara nga tanga-tanga yan sa Tagalog di ba? Tapos walang laman ang mga pinagsasabi ng representante ng Malacanang. Sabi ko nga, may saltik ba ito? Alright, ano sabi ni Clarissa Taratara? Yung sagot niya patungkol dito sa statement ni Inday Sara, patungkol nga sa 30 pesos na kilo ng bigas. Ang sabi niya, crab mentality daw. Ang sabi ng hangag, sabi ng Shonga Bells, na parang may saltik ang gaga. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at ang tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Oh, really? Kaya pala ang leader mo, ang amo mo si Bakang Junior, ang ginawa ay nanggigipit sa mga vloggers, nanggigipit sa mga kritiko, nangidnap ng 2 bata sa Turkey, pinakidnap ng Pangulong Duterte, inalay sa Banyaga. Yan ba ang leader na may tunay na pagmamahal sa Pilipino? Yan ba ang leader mo, Clarissa Taratara?